Okay, it's the other day. Hindi natin na-manage kalasing kagabi dahil sobrang pagod na nga. May rescue pa. So, ito. First start natin siya. 11.6. Tingnan natin kung one click. One click naman. Medyo okay. Okay yan. Kaso may sayad ata yung bearing ng alternator. Natunog pag mainit na. So reverse natin. Okay, so this is how you change an alternator for Nissan Sentra B14. Ito yung alternator natin. Okay. Bagong luma, 60 amps na alternator. Ayan. Yun. So, first, ang gagawin natin dyan ay tatanggalin muna natin itong radiator fans. Ito. So, dalawang G's lang naman yan. Pakita ko sa inyo. So, mag-gloves muna tayo. Okay, so, ayan. Tatanggalin natin yung dalawang G's para sa ating radiator fans, pero don't forget to remove muna ng electrical wire ng rod fans. Okay, dali lang naman yan, straightforward. Tapos gamit tayo ng socket wrench maliit, G's. Follow nyo lang yung sequence na gagawin ko para hindi nyo mabasag yung pinaka fan shroud. Okay, one is out. Bakit natin tinatanggal yung fan? Kasi para meron tayong room para mahugot yung alternator. Sige, pwede na sobrang sikip niya. Okay. Okay, that's 2. Okay. Tapos, next, once na may clearance na kayo, doon na tayo pupunta sa ilalim, which is yung sa alternator belts. Okay, so next ay luwagan natin yon. Yung medyo masikip nga lang, ayan. 14 yan, yung idler pulley na yan. At may number 8 na socket kayong luluwagan sa alternator, which is ayan. So yan, once na naluwagan nyo na yan, tanggalin nyo yung belt, tapos doon tayo magi-start ng sequence na luwagan to, eto, at kung meron pa siya sa unahan, ayan. Nako, sigip niyan. So
So yun, fast forward ko muna para hindi kayo maboring. Okay, once na matanggal nyo na yung belt, so that's the time na pwede na kayo magtanggal ng isang negative post dito. Or kung una pa lang, pwede nyo naman tanggalin kaagad. Ang 12. Oh. Mag-up pa. Ang tikas. Wait. Okay. So, kuha lang tayo 12. Namin kailangan, no? So, laking bagay talaga pag may combination socket kayo eh. So, ito, delikado to kasi yung positive post ng alternator, kung hindi pa naka-disconnect yung negative niya, eh magi-spark. So baka makaryente kayo or matakot kayo. Ayun. So ano lang din, safety. Ayun, no? So nalabas na natin. Ayan, so basically out with the old, in with the new. Sunog na rin talaga. Sunog na rin talaga. Talagang overdue na rin. Ayan, no? Ubos na yung carbon brush niya siguro. Kaya mahina na kumarga. Nissan to. Siguro surplus din to. Or might as well urig pa. Surplus din. Ayan, no? May marka eh. Eto, so Nissan din naman to. Ayan. So kakabit natin to, 70 amps. Let's go. Ayun, so linisin nyo lang muna to, itong mga pigtail na to, tsaka make sure na walang dumi to, yung connector na to, tsaka walang mga punit, especially yung ground, para all goes well. So ayan, nililiha ko lahat yan kasi nga mahirap pag madumi, naglo-lose contact din, akala mo sira yung alternator pero marumi lang pala. So ayun, reverse of removing lang naman siya. Basically gagawin mo lang ulit yung mga ginawa mo on reverse. Don't forget the ground. Yan yung ground. Ayan. Ayun, no? So perfect time na rin to na mag-check ng mga pulley and belts. So on this case, okay naman ang mga belt niya. Piratin nyo lang siya ng ganyan. Dapat walang mga micro cracks. So pretty much parang bago pa. So bago, medyo bago pa naman. Pero pwede na rin palitan. Pero we're gonna see muna. At i-advise natin si customer kung papalitan na niya or hindi pa. So ayun. Pero in this case, medyo okay pa naman. So kakabit lang natin siya para matesting natin kung nag-charge talaga yung alternator. Ayan, so ayan na siya. Yan, ground, positive post, and all. Yan, ground, importante.
yung pinaka socket para dun sa gauge para hindi umilaw. Tapos positive post para pumunta sa battery. Yun. Ayun na, so walang laman tong konti yung laman ng coolant na. So, might as well lagyan na rin natin to. Wala oh, sagad. Tsaka higpitan natin tong hose na dito. Magtataga sa trani niya. Okay ba level ng trani nito? Oh, mababa. Mababa. Dapat andito yung sa cold. Mababa. Dapat andito yan. Andun na yun. So nag-a-add tayo ng ATF. Wala na masyado. So, all button up na. Ayan. Diyan yung nakasakit na rin. Okay na yun. Ito. Okay. We're all good. Kaso, may nasilip ako. Bang. Hindi siya nakakulant. Patay. So, subject for coolant din to. And then, kaya pala walang cold start to. Naka-block yun. Ayan. Naka-block. So, hindi dapat yan. Para yan sa cold start ng makina, ng throttle body. So, ayun. Tinrace ko yung kanina. Bulok yung dulo. At tinagpian. So, dinelete siya. Dinelete talaga siya. Ngayon, so more or less collector na naman to. Pero, pwedeng isabay ni sir. Pag nag-coolant na siya. Tapos, water pump. Ayun, water pump. Pwede rin magpalit. Pero, for now, let's test kung okay na yung alternator. So, cold start niya kanina ay 13.4. Tingnan natin ngayon. Tingnan natin ngayon kung malakas mag-start. Ayan, 11.6. Let's try to check it. Oops. 13.6. Ayun. So, I'm gonna let it warm. Tingnan natin kung mag-drop down to. May tama yung compressor. Crack, 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 crack. Gumagano'n. Sayad yung compressor pala. Ayan, ito naman yung reading niya 13.5 directly sa battery. Naka-on yung fan, on yung aircon. Ano na kasi yung dito ACC na lang to eh. Kumbaga nag-distribute na dun sa electrical system, no? Kaya may deficit ng 0.5. What's up guys? So ayan, nag-operating temp na siya. High fan. Ayan, nag-on na yung fan niya. So nagtotono lang tayo laptop. Magta-timing lang tayo nito. Yan. Let's see kung anong timing niya. Yan, naka-on yung fan yan. Hintayin natin mawala. Ayan, kanina namamatay pag nagde-disengage yung aircon dahil stuck na yung bearing na compressor niya. So far ito, nagawa natin ang paraan. Ayan guys. Tayo natin mag-engage ulit.
Ayun, so we're done. Basically na timing na rin to, and na scan and all. Hindi na siya namamatay pag nagpapatay ng AC. Kasi nung una namamatay yung AC. Ayan, di ba? Pag nag-aircon, yun. Hindi pa nag-engage yung ano eh, yung compressor eh. Hintayin natin. As 13.2 ang naka-aircon. Ayun, nag-aircon. Yan, nag-aircon yan. So naka-engage yung compressor niyan. Although na yung compressor niya stuck up, medyo may kanto na yung bearing. So pag nagpapatay na freon, diretso patay. So ngayon hindi na. There. So again, this is DC Works. Always maintain your car. Always love your car. See you in the next vlog, guys. Bye.